King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 77. Ikapitong Ranggo, Holy Martial Art. Sa isang kisap mata, nagpalitan ng suntok sina Lei Kong at Zhao Fang. Dahil sa lakas ng mga suntok ay agad silang naiwasan ng ibang mga kabataan. Starfinger. Si Zhao Fang ay umabant sa halip na umatras dahil ang kanyang kaliwang mata ay maaaring mahuli ang mga pagbabago ng inner strength at dugo. Boom! 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 Ang Starfinger ni Zhao Fang ay umabot na sa pinakamataas na ika-4 na antas at kaya niyang magpaputok ng 10-10 finger beam sa isang iglap. Ang mga bahid ng Asher na liwanag ay makikitang lumilipad sa lahat ng dako, bawat daliri ay nagsusumikap para sa pagiging perpekto at pinsala. Sa maikling panahon, magkapareha sina Zhao Fang at Lei Kong sa isa't isa. Si Lei Kong ay may kalamangan sa mas mataas na cultivation at sa makatuwid. Maaari siyang gumamit ng malawak na hanay ng mga pag-atake habang si Zhao Fang ay may kanyang special Starfinger, na katumbas ng mga pag-atake mula sa ikapitong ranggo. Sa mga tuntunin ng bilis ng pag-atake, talagang mas mabilis si Zhao Fang at hawak niya ang inisyatiba. Final Wind Breaking the Skies. Sumabog ang palad ni Lei Kong at nagpadala ng harang ng hangin patungo kay Zhao Fang. Mysterious Wind Palm. Agad na pinagsama ni Zhao Fang ang larawan ng babae sa kanyang isip. Sa mga laban na kanyang kinalaban, mas malakas pa ang kanyang palad kaysa dati. Nagsalubong ang dalawang palad, ngunit tila nilalamon ng Asher Palm ni Zhao Fang ang lahat ng hangin at madali nitong naresolba ang pag-atake ni Lei Kong. Anong klaseng kasanayan yan? Natigilan si Lei Kong, ang kasanayang ginamit niya noon ay isa sa pinakamagaling niya. Flowing Wind Stance. Biglang naging maliksi ang katawan ni Zhao Fang at para siyang sumasayaw sa hangin, minsan, umaatake siya gamit ang Mysterious Wind Palm at minsan gamit ang Starfinger. Doom! Pew! Bang! Ang dalawang figure ay nagpadala ng mga alon ng hangin na bumagsak sa lahat ng dako. 10 galaw, 20 galaw, 30 galaw. Ang inner strength at skills ni Zhao Fang ay naging mas nahasa. Ang pagharap sa isang martial master ay nagpasiklab sa potensyal na Hin Zhao Fang. Walang kamalay-malay, ang kanyang Starfinger ay ganap na nakapasok sa tuktok ng ika-4 na antas at ang kanyang metal wall technique ay sumara na rin sa mga huling yugto ng ika-5 antas. Ito ay nagbigay daan sa kanya upang labanan ang isang martial master ng direkta at hindi matalo. Matapos ang 100 o higit pang mga galaw, ang dalawa ay kapwa nakaramdam ng bahagyang pagubo. Naramdaman ni Zhao Fang na naging dalisay ang kanyang inner strength at nagkaroon ng magulong pakiramdam dito. Naramdaman ni Zhao Fang na ang kanyang cultivation ay lumayo pa at dahan-dahan niyang sinimulan ang paglusot sa huling hadlang. Dito titigil ang sparring ngayon. Agad na umalis ang figure ni Zhao Fang sa battle circle at bumalik siya sa kanyang kahoy na kwarto. Si Lei Kong ay hindi na makayanan at medyo nakaramdam din siya ng pagod. Napagtanto niya na ito ay dahil ang kanyang paglilinang ay hindi naging matatag. Sa isang kahoy na bahay sa malayo, nakatayo doon si Fang Hanyo na nanonood. Brother Fang, ano ang palagay mo tungkol sa labanan? Tanong ng isang kabataan. Kaka-rating lang ni Lei Kong sa ikapitong ranggo at medyo walang kwenta siya. Para kay Zhao Fang, baka ma-threaten niya ako kapag naabot niya ang ikapitong ranggo. Kalmado ang ekspresyon ni Fang Hanyo. Sa sandaling ito, ang aura na nagmumula sa kanya ay tila malapit sa tuktok na ikapitong ranggo. Halatang nag-improve na siya simula nung mission. Sa loob ng silid na gawa sa kahoy. Naka-cross-legged si Zhao Fang at sinimulan niyang iikot ang kanyang inner strength. Sa pamamagitan ng labanan, ang kanyang potensyal ay nag-alab. Sa sandaling ito, naramdaman pa niya ang kanyang inner strength na umuungal ng malakas habang naglalakbay ito sa kanyang katawan. Parehong ang kalidad at dami nito ay mabilis na tumataas. Noong gabing iyon, sinubukan ng inner strength ni Zhao Fang na lumabas sa kanyang katawan at sa wakas ay nagawa niyang i-condense ito. Dahil naranasan niyang paalisan ang kanyang inner strength sa kanyang katawan dahil sa Starfinger, matagumpay siyang nakalusot. Gumagana ito. Huminga ng malalim si Zhao Fang at ibinuka niya ang kanyang palad. Isang luntiang kislap ng liwanag ang tumalon at bumalik sa loob ng kanyang katawan. Sa sandaling ito, kailangan lang niya ng isang pag-iisip upang ganap na sumabog ang kanyang inner strength at mapalipad ang mga martial artist.
Noon lamang napagtanto ni Zhao Feng kung gaano kalakas ang ikapitong ranggo. Isang araw lang ang inabot ni Zhao Feng para ganap na makontrol ang kapangyarihan, kahit na lumampas kay Lei Kong. Kung gagamitin niya ang kanyang Star Finger, ang kapangyarihan ay magiging mas mataas sa buong antas. Habang dumarami ang kanyang cultivation, ang kanyang metal wall technique ay umabot na rin sa pinakamataas na ikalimang ranggo. Ang metal wall technique ay nahati sa 7 antas at ang ika-6 na antas ay maaaring bumuo ng isang hadlang gamit ang inner strength, na kahit ang ika-7 at ika-8 ranggo ay mahirap masira. Ayon sa isinulat nito, kung ang isa ay umabot sa ika-7 antas, magiging perpekto ang kanilang katawan. Sa pag-iisip ngayon, naisip ni Zhao Feng na may mali dahil sa antas na iyon, lalampas ito sa limitasyon ng katawan ng tao maliban na lang kung may gap pa rin sa pagitan ng ika-6 at ika-7 antas. Kumikislap ang mga mata ni Zhao Feng habang iniisip niya ang lolo ni Zhao Yufei, ang isang armadong matandang lalaki. Kapag nagpalitan na sila, maaaring may binago din ang matanda sa metal wall technique, tulad ng kung paano niya itinago ang impormasyon. Hindi niya masyadong inisip ang mga problemang ito dahil nakalusot na siya sa ika-7 ranggo at maaari niyang piliin ang kanyang gantimpala. Holy Martial Art, mukhang ito ang ipinasya ng Diyos para sa akin. Pinipigilan ni Zhao Feng ang kanyang pananabik. Ngayon ang araw na kailangan niyang sagutin si Third Guard. Yung gusali sa gitna ng field. Napagpasyahan mong piliin ang Holy Martial Art. Bahagyang nagulat si Third Guard habang nakatitig kay Zhao Feng. Hindi niya akalain na maaabot ni Zhao Feng ang ika-7 ranggo at makapasok sa hanay ng Martial Masters sa napakaikling panahon. Oo, ang tono ni Zhao Feng ay mapagpasyahan. Okay, sumunod ka sa akin. Walang gaanong sinabi ang Guanzhen Corp habang pinangunahan niya si Zhao Feng sa Treasury Hall. Ang Treasury Hall ay isang sagradong lugar ng Guanzhen Palace. Laging mayroong 2 martial masters ng ika-9 na ranggo na nangangasiwa dito at para buksan ang Holy Martial Arts Library, parehong kailangang sumang-ayon ang mga ika-9 na ranggo na martial masters. Buksan ang Holy Martial Arts Library. Bahagyang natigilan ang dalawa. Sa Guanzhen Palace, ang isa ay dapat magkaroon ng personal na kasunduan mula kay Lord Guanzhen. Buksan ang Holy Martial Arts Library. Naglabas si Third Guard ng Dark Silver at Gold Token. Utos ni Lord Guanzhen. Agad namang yumoko ang 2 Martial Masters ng ika-9 na ranggo. Ang pilak at gintong token ay kumakatawan mismo kay Lord Guanzhen. Higit pa rito, si Third Guard ay isa sa nangungunang 3 ng Guanzhen Corps at pinangasiwaan niya ang Sky Guards Battalion, dahil si Lord Guanzhen ay nasa liblib na pagmumuni-muni. Makikita ang kanyang katayuan habang inilalabas niya ang token. Ang 2 ika-9 na ranggo ay humantong sa isang madilim na metal na pilak na gusali. Walang bintana ang buong building, puro itim lang ang pinto na may butas sa gitna. Naglakad ang Third Guard sa pintuan at inilagay ang Guanzhen token dito. Weng! Unti-unting bumukas ang purong itim na pinto at tumambad sa loob. Maaari ka lang pumili ng isang Holy Martial Art. Pinapasok ng Third Guard si Zhao Feng saka isinara ang pinto. Sa madilim na kwarto, may mga matengkad na Jade Sleep, mga 20 sa kanila at may mga pangalan ng martial arts. Illusion Wind Technique, Blood God Palm, Heavenly Demonic Claw, Sky Domination Hand, Silver Wall Technique. Ang bawat Jade Sleep ay kumakatawan sa isang Holy Martial Art. Kapag napagpasyahan mo na kung alin ang gusto mo, maaari kang kumuha ng isa at hiramin ito sa loob ng 7 araw at pagkatapos ay ipadala ito muli. Ang lahat ng natamo mo ay nakasalalay sa iyong kaliwanagan at karunungan. Sinabi sa kanya ng Guanzhen Corp. Alam ni Zhao Feng na ang mga slip na ito ay mga buod lamang ng mga kasanayan, ang mga tunay na kasanayan ay kailangang kunin mula sa ibang lugar. Walang gaanong Holy Martial Arts sa kwarto, pero kumpleto lahat. Illusion Wind Technique. Ang figure ng isang tao ay nagiging hangin at lumilikha ng mga doppelganger. Ang mataas na antas ay maaaring lumikha ng 9 na doppelganger. Minimum na kinakailangan. Ika-7 ranggo. Blood God Palm. Natunaw ang laman ng kalaban sa tubig at nakakagawa ng nakamamatay na lason. Heavenly Demonic Claw. Isang demonyong claw na maaaring pumutol ng metal. Kapag sinanay hanggang sa rurok, maaari nitong sirain ang walang katapusang mga bagay.
Ang puso ni Zhao Feng ay hindi maiwasang manginig habang nakikita ang mga paglalarawan. Kung ikukumpara sa mga ito, ang martial arts na natutunan niya noon ay parang larong pambata. Biglang, nakita ni Zhao Feng ang pangalan ng isang jade slip na pinangalan ng Silver Wall Technique. Silver Wall Technique. Si Zhao Feng ay napuno ng kagalakan. Ang kanyang Metal Wall Technique ay sinasabing ang pinasimpleng bersyon ng Silver Wall Technique. Silver Wall Technique. Isang diskarte sa pagpapalakas ng katawan na nagpapataas ng lakas at depensa ng trainer. Kapag nasanay na sa pinakamataas na bahagi nito, ang katawan ay hindi na matutunaw sa apoy at ito ay lumampas sa mga limitasyon ng katawan ng tao. Kung titingnan ang paglalarawan, ang Metal Wall Technique ay katulad ng Silver Wall Technique ngunit ang huli ay mas malakas. Lampas sa limitasyon ng katawan ng tao. Anong klaseng pag-iisip yan? Ayon sa alam ni Zhao Feng, kung ang katawan ng isang tao ay umabot sa tuktok nito, ang isang tao ay maaaring makahakbang kaagad sa Holy Martial Path sa lakas ng katawan lamang. Ito ay katulad ng pinakamataas na ikalimang antas ng Metal Wall Technique, ang kanilang mga kalamnan lamang ang makakalaban sa ikalima o ika-6 na ranggo. Parehong paraan ang Silver Wall Technique, maaaring gamitin ng isang tao ang kanilang mga kalamnan ng mag-isa at labanan ang mga cultivator ng Holy Martial Path. Hindi nakakagulat na isa itong Holy Tier Body Strengthening Technique. Huminga ng malalim si Zhao Feng at bumalik sa iba pang Jade Slips. King of Gods, Kabanata 78. Silver Wall Technique. Iniskan ni Zhao Feng ang mga diskarte at nalaman niya na ang mga nakakasakit na kasanayan ang kumukuha ng karamihan. Mayroon lamang 2 diskarte sa pagpapalakas ng katawan kabilang ang Silver Wall Technique. Ang mga kasanayan sa nakakasakit at bilis ay hindi dapat madaling matutunan. Palihim na nag-isip si Zhao Feng. Sa loob ng dimensyon ng kanyang kaliwang mata, mayroon siyang Mysterious Wind Palm at ang 4 na hindi kumpletong Holy Martial Arts. Flowing Wind Stance, Tornado Stance, Partial Wind Stance at Burning Wind Stance. Ang mga Holy Martial Arts lamang na ito ay magtatagal si Zhao Feng upang matutunan, kaya mabilis niyang kinuha ang Jade Slip na kumakatawan sa Silver Wall Technique nang naisip niya ang lahat. Pinipili mo ang Silver Wall Technique. Bahagyang nagulat si Third Guard. Nadala na niya ang iba dito noon at lahat sila ay kumuha ng mga offensive skill tulad ng Bloody God Palm at Heavenly Demonic Claw. Kung natutunan nila ang mga kasanayang ito, magagawa nilang talunin ang lahat ng iba pang mga cultivator sa parehong ranggo, ngunit walang mga tao na maaaring matuto sa kanila. Oo, si Zhao Feng ay mapagpasyahan. Pinili niya ang kasanayang ito pagkatapos ng maraming pag-iisip. Madaling matutunan ang Holy Body Strengthening Technique, ngunit ang kahirapan ay tumataas ng malaki sa paglaon kumpara sa iba pang mga kasanayan. Ang Guanzhen Corp ay may malabong ngiti sa kanyang mukha. Hinangaan niya ang desisyon ni Zhao Feng dahil ang katawan ang pundasyon ng cultivation. Magagawa lamang ng isa na sanayin ang iba pang mga kasanayan kung papayagan ito ng kanilang katawan. Matapos kumpirmahin ang kasanayan, nagbigay ang Third Guard ng isang sulat kamay na libro kay Zhao Feng. Pagbukas nito, nakita ni Zhao Feng na ang nilalaman ay katulad ng Metal Wall Technique ngunit ito ay mas malalim at malalim. Bagamat isa lamang itong handwritten copy, kailangan mo pa ring ibalik sa loob ng 7 araw. Hindi mo dapat ibigay ang pamamaraang ito sa iba, kung hindi ay mapilayan ng Guanzhen Palace ang iyong cultivation. Nagbabala ang Guanzhen Corp. Naiintindihan. Pero hindi ko na kailangang ibalik ang librong ito. Mahinahong sabi ni Zhao Feng. Habang sinasabi niya iyon ay tinitigan niya ang libro at mabilis na binaliktad ang mga pahina. Shua. Sa isang iglap, ang mga nilalaman ay nakupya sa isip ni Zhao Feng. Makalipas ang 10 paghinga, ibinalik ni Zhao Feng ang handwritten book sa Third Guard. Ikaw. Bahagyang natulala si Third Guard. Kabisado ko na, ngumiti si Zhao Feng. Anong klaseng halimaw siya? Baka sa mga mata ni Third Guard ang pagkagulat at pagkatulala. Nakakita na siya ng mga henyo na marunong magkabisa ng kahit anong makita, pero unang beses lang niyang makakita ng taong nagkakabisa ng buong libro. Pagkatapos ng lahat, ang libro ay naglalaman ng mga komplikadong larawan at parirala, ang isang pagkakaiba ay maaaring magresulta sa pagkawasak. Kahit na ang mga henyo na maaaring kabisaduhin ang kanilang nakita sa isang lakad ay paulit-ulit na titingnan ito.
Sigurado ka bang kabisado mo na lahat? Hihihi, pupusta akong magiging interesado ang nakababatang kapatid na si Bei. Pinaalis ng Guanjun Corp si Zhao Feng gamit ang kanyang mga mata at bahagyang tumawa. Nagtiwala siya na kabisado ito ni Zhao Feng dahil walang makakalaban sa tukso ng isang holy martial art. Pagkatapos umalis sa Treasury Hall, bumalik si Zhao Feng sa Sky Guards Battalion. Nang malapit na siya sa kanyang kahoy na silid, sina Zhao Yufei at Huang Qi ay umaasang tumingin sa kanya. Kuya Feng, ano ang nakuha mo sa Treasury Hall? Napakurap-kurap si Zhao Yufei at sobrang nagtataka. Alam ng lahat na si Zhao Feng ang nakakuha ng pinakamaraming battle points sa misyon kaya nagkaroon siya ng dagdag na reward. Sekreto. Isang misteryosong ngiti ang ibinigay ni Zhao Feng at bumalik siya sa kanyang kahoy na kwarto. Ayaw niyang malaman ng lahat na mayroon siyang holy martial art. Sa loob ng silid na gawa sa kahoy. Naka-cross-legged si Zhao Feng at lumabas sa kanyang isipan ang nilalaman ng silver wall technique. Natutunan niya ito habang ikinukumpara ito sa metal wall technique sa parehong oras. Ang metal wall technique ay talagang isang pinasimpleng bersyon lamang ng silver wall technique. Nagniningning ang tuwa sa mga mata ni Zhao Feng. Kung paano ito, mas mabuti para sa kanya dahil ang isang bagong kasanayan ay mahirap matutunan. Ngunit dahil natutunan niya ang metal wall technique, nagkaroon siya ng matibay na pundasyon at sa makatuwid, mas madaling magsanay. Ang silver wall technique ay nahati sa 11 antas. Ang unang 3 antas ay katulad ng metal wall technique na may pagpapalakas ng balat bilang focus. Ang ika-4 hanggang ika-6 na antas ay nakatuon sa pagpapalakas ng mga buto, na nagpapataas ng opens iba at kapangyarihan ng tagapagsanay. Ang ika-7 hanggang ika-9 na antas ay nakatuon sa pagpapalakas ng mga organo at nagpasiklab sa potensyal ng katawan ng isang tao. Ang isa ay maaaring bumuo ng isang hadlang mula sa inner strength na maaaring hamarang sa mga araw ng 10,000 mga mamamana. Ang ika-10 antas, kumpletong pagbabago ng mga buto at dugo, tumawid sa holy martial path. Sa pagbabasa hanggang dito, hindi alam ni Zhao Feng kung paano ipahayag ang kanyang sarili. Ang ika-10 antas ay nagpapahintulot na sa isang tao na maabot ang holy martial path. Ika-11 antas, katawan ng kasakdalan, halos hindi masisira. Napabuntong hininga si Zhao Feng habang binabasa niya ito at inihambing ito sa ika-7 antas ng metal wall technique. Mukhang may mga problema ang metal wall technique mula sa isang armado na matandang lalaki dahil nakakaligtaan nito ang hindi bababa sa 3 antas at ang isang mataas na ranggo na martial art ay hindi maaaring payagan ang isang tao na maabot ang holy martial path. Sinuri ni Zhao Feng. Naghinala pa nga siya na may silver wall technique ang matanda, pero natatakot lang siyang ilabas iyon. Ngunit dahil walang sagot ang mga tanong na ito, hindi siya mapakali na alamin ang mga iyon. Kasabay nito, nagsimulang sanayin ni Zhao Feng ang silver wall technique. Gumamit lamang si Zhao Feng ng 3 oras upang madaling matagumpay na sanayin ang unang 3 antas at hindi niya maipaliwanag kung gaano kasarap ang kanyang pakiramdam. Ito ay ang parehong 3 antas ng metal wall technique, ngunit mas malalim. Mula sa ika-4 na antas, ang pagkakaiba sa pagitan ng dalawa ay naging mas malaki. Ang ika-4 hanggang ika-6 na antas ng silver wall technique ay katumbas ng ika-4 hanggang ika-6 na ranggo ng martial path ayon sa pagkakabanggit, hindi tulad ng metal wall technique, kung saan ang pagtaas ng mga antas ay may napakalaking agwat. Ang gabi ng ika-2 araw. Matagumpay na naabot ni Zhao Feng ang ika-5 antas ng silver wall technique at bumagal ang kanyang pag-unlad. Ngunit dahil si Zhao Feng ay mayroong metal wall technique bilang pundasyon, naabot pa rin niya ang ika-6 na antas sa loob ng susunod na 3 araw. Ang ika-6 na antas ng silver wall technique, maaari kong lipulin ang sinuman sa ilalim ng ika-7 ranggo at hamanin ko pa ang martial masters ng ika-7 ranggo sa pamamagitan lamang ng aking mga kalamnan. Kumislap ang mga mata ni Zhao Feng at lumitaw ang ngiti sa kanyang mga labi. Ang kanyang lakas ay tumaas ng hindi bababa sa kalahati dahil ginamit ng inner strength at martial arts ang katawan bilang batayan. Matapos maabot ang ika-6 na antas, ang kanyang pag-unlad ay napakabagal na ito ay teknikal na huminto. Naunawaan ni Zhao Feng na ang pundasyon ng metal wall technique ay naubos na. Upang mapabuti ang discarding ito, kailangan na talaga siyang magtrabaho. Nagpakawala ng hininga si Zhao Feng at humikab.
Ilang araw na siyang nagsasanay at nang lumabas siya, nalaman niyang nagbago na pala ang sitwasyon sa Skyguards Battalion. Ang tent na dating tinitirhan ni Zhao Yufei ay nawala, naiwan ang kay Huang Qi. 2 araw na ang nakalipas, naabot ni Lady Yufei ang nangungunang 5 sa 10 Skyguard at si Lu Xiaoyo ay nakaabot sa nangungunang 3. Bukod pa riyan, 2 pa sa orihinal na 10 Skyguards ang napalitan. Ang pagbubuod ni Huang Qi sa sitwasyon. Binago ng killing mission ang sitwasyon ng 10 Skyguards dahil ang ilang kabataan ay nakatanggap ng magagandang reward, na nagbigay daan sa kanila na tumaas ng mabilis. Gayunpaman, walang humamon kay Zhao Feng dahil nakalaban niya si Lei Kong sa isang draw ilang araw na ang nakakaraan at sinabing nasa ika-3 pwesto. Kailangan mong mag-ingat. Lalabas ng training ngayon si Lei Kong at nabalitaan kung gusto kanyang makipag-spar ulit. Nagbabala si Huang Qi, Lei Kong. Ngumiti si Zhao Feng at hindi ito inilagay sa puso. Ang kanyang cultivation ay napigilan hanggang sa pinakamataas na ika-6 na ranggo, kaya hindi alam ni Huang Qi na siya ay nakalusot. Ang kanyang withering wood technique ay umabot na sa pinakamataas na antas, na maaaring magpapahintulot sa kanya na maging pekeng kamatayan. Hindi nagtagal, dumating si Zhao Feng sa ika-5 silid na gawa sa kahoy at nakipag-sparring kay Zhao Yufei. Gumawa si Zhao Yufei ng ilang malalaking pagpapabuti, pagsasanay sa 3 magkakaibang pinakamataas na ranggo na martial arts, na nakakasakit, nagtatanggol at nagpapalakas ng katawan ayon sa pagkakabanggit. Natuto si Zhao Yufei ng mga kasanayan at nadagdagan sa cultivation ng mas mabilis kaysa sa iba. Pagkatapos ng misyon, nahasa niya ang kanyang mga kakayahan at ang kanyang potensyal ay nag-alab, na nagbigay daan sa kanya na maabot ang pinakamataas na ika-6 na ranggo. Habang nag-sparring ang dalawa, dumating sa pasukan ng Skyguards Battalion ang 2 kabataan mula 15 hanggang 16 na taong gulang. May mga bagong dating ba sa Skyguards Battalion? Ang ilan sa mga kabataan ay mausisa. Magkaiba ang dalawa, ang isa ay gwapo at madaling pakisamahan, habang ang isa naman ay walang ekspresyon. Lalabas si Master sa kalahating buwan, iniisip ko kung ilan sa Skyguards Battalion ang pipiliin niya. Sabi ng social youth. Ang walang ekspresyon na kabataan ay nakinig lamang at hindi sumagot. Magkabalikat na naglakad ang dalawa at dumating sa harap ng 10 Skyguards. Ika-6 na kapatid, hindi mo ba gustong makita ang mga elite ng 10 Skyguards? Tanong ng interactive na kabataan. Hindi. Sabi ng walang ekspresyong kabataan. Masyado kang prangka. Isang magaan na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha habang siya ay bumantong hininga. Sino bang may lakas ng loob na maging mayabang dito? Nagkataon lang na lumabas si Lei Kong mula sa pangalawang silid at narinig niya ito. Ika-7 ranggo, ano? Mapaglarong sabi ng madaldal na kabataan. Tingnan ko kung bakit ka mayabang. Nagpadala si Lei Kong ng isang palad na may singsing na inner strength patungo sa 2 kabataan. Kung sila ay mga martial artist, ang hakbang na ito lamang ang magpapalipad sa kanila. Gayunpaman, hindi gumagalaw ang dalawa. Tumabi ka. Natigilan ang walang ekspresyong kabataan habang naglabas siya ng isang kulay bronze na inner strength na pumutol sa atake ni Lei Kong. Boom! Pinalipad ang katawan ni Lei Kong at nawasak din ang kahoy na kwarto sa likuran niya. King of Gods, Kabanata 79. Super Genius Bay. Boom! Agad na ikinaalarma ng malakas na tunog ang iba pang mga kabataan ng Skyguards Battalion. Sino yung dalawa? Pinadala nila si Lei Kong na lumipad sa isang suntok. Hindi ba nila alam na labag sa mga patakaran ang pagsira sa mga bahay na gawa sa kahoy? Nagulat ang ilan sa mga kabataan. Sina Zhao Feng at Zhao Yufei ay parehong naalarma dito. Paglabas nila ay nakita nilang nawasak na ang kahoy na bahay na pag-aari ni Lei Kong at si Lei Kong mismo ay nagawang tanggalin ang kahoy na nakapikip sa kanya. Hindi ba kayo natatakot sa parusa ng Skyguards Battalion? Pinunasan ni Lei Kong ang dugong tumutulo sa kanyang bibig. Hindi kami mula sa Skyguards Battalion. Ang gwapong binata ay pumulupot sa kanyang mga labi habang ang walang ekspresyon na binata ay nanatiling walang ekspresyon. Final wind destroying the skies. Muling pinasabog ni Lei Kong ang kanyang inner strength at binaril patungo sa 2 estranghero. Ang hakbang na ito ay naglalaman ng kanyang buong kapangyarihan at madali nitong mapatay ang mga magsasaka na nasa ika-6 na ranggo.
Hayaan mo akong gawin ito. Ang masayang binata ay tumawa ng malumanay at nagpadala siya ng isang pag-ikot ng puting inner strength patungo sa pag-atake at madali itong niresolba. Naramdaman ni Lei Kong na umusad ang kanyang katawan nang walang ginagawa, kaya agad niyang inikat ang kanyang inner strength at sinubukang umatras. Hihihi, bumaba ka. Pinaikot-ikot muli ng binata ang kanyang kamay at naramdaman ni Lei Kong ang puwersa ng pagsipsip sa ibaba niya na humila sa kanya pababa. Plop! Natamba si Lei Kong at siya ay sinipa na lumilipad ng kabataan. Oo, mukhang walang mga henyo sa loob ng Sky Guards Battalion. Umiling ang gwapong binata. Sinabi ko na iyan. Sinabi iyon ng walang ekspresyon na kabataan, ngunit ang ibig niyang sabihin ay kung ano ang. Sinabi ko iyan, ikaw ang nagpilit sa akin na pumunta dito. Bahagyang nanigas ang ibang kabataan. Nagsimula at natapos ang laban sa isang iglap. Huminga ng malamig ang mga nanunood na kabataan ng Sky Guards Battalion. Si Lei Kong na ranggo na numero 2 ay madaling natalo. Ang kasanayang iyon na ginamit niya ay nalampasan ang pinakamataas na ranggo ng martial arts, maaaring ito ay. Bahagyang natigilan si Zhao Fang. Natitiyak niya na ang kasanayang ginamit lamang ng masayang kabataan ay nasa kalahating holy martial rank. Sino ang nagsabi na mahina ang Sky Guards Battalion? Isang malamig na malinaw na tunog ang nagmula sa isang kahoy na silid sa gilid. Shua! Isang magandang pilak na buhok ang lumitaw. Fang Hanyo. Ang mga ekspresyon ng kagalakan ay lumitaw sa mga kabataan ng Sky Guards Battalion. Nauna si Fang Hanyo sa 10 Sky Guard at naabot niya ang ika-7 ranggo bago si Lei Kong. At natalo na niya si Lei Kong nang maabot niya ang ika-7 ranggo sa 10 galaw. Parang may kung anong genius man lang. Tumawa ang madaldal na kabataan habang sinusukat niya si Fang Hanyo. Si Fang Hanyo ay nagsimulang kuminang ng pilak habang ang kanyang buhok ay umaagos sa hangin. Seng! Shua! Agad na nag-cross ang landas ng dalawang binata at sa sobrang lakas ay gumawa sila ng butas sa kanilang kinatatayuan. Sky Illusion Stance. Ginamit ni Fang Hanyo ang kanyang hindi kumpletong holy martial art at ang kanyang figure ay naging parang buwan, hindi makatotohanan at mabilis. Wind Turbine Technique. Ang ibang kabataan ay tumayo at pinagsalikop ang kanyang mga kamay. Habang ginagawa niya iyon, lumitaw ang isang buhawi. Ano? Naramdaman ni Fang Hanyo na pilit na hinihila ng puwersa ang kanyang katawan. Anong klaseng teknik ito? Walang epekto ang aking hindi kumpletong holy martial art. Boom! Ang sosyal na kabataan ay gumawa ng dalawang aksyon sa paghiwa gamit ang kanyang mga kamay at ang buhawi ay naging mga bilog at bilog na sinubukang pigilan si Fang Hanyo. Illusion Mon Heavenly Slice. Sigaw ni Fang Hanyo at isang malamig na pilak na kinang ang lumitaw sa kanyang mga braso na naging mga talam at bumangga sa mga pag-atake ng kalaban. Saglit na nagkagat ang dalawang puwersa bago ang natitirang enerhiya ay natangay ang lahat. Sa wakas, winasak ng sosyal na kabataan ang half-holy martial art ni Fang Hanyo dahil mayroon siyang mas malalim na inner strength. Pew! Ang katawan ni Fang Hanyo ay ipinadala ng 7 hanggang 8 metro ang layo at siya ay sobrang mapatla ang mukha. Kahit ang half-holy martial arts ay hindi nakakaapekto sa kanya, maaaring nagsanay siya ng isang holy martial art. Hindi masama, nagawa mong magpatuloy ng 20 galaw sa akin. Ang kabataang nanalo ay may paghanga sa kanyang mga mata. Sa sandaling ito, ganap na nailabas ang kanyang aura at pinahirapan niyang huminga sina Lei Kong at Fang Hanyo. Ika-8 ranggo ng martial path. Bulalas ni Lei Kong. Ang paglilinang ng panlipunang kabataan ay nalampasan ang lahat sa Sky Guards Battalion. 8th rank ng martial path. At isang pick na 8th rank. Nagulat si Zhao Fang sa kanyang nakita. Ang iba pang walang ekspresyong kabataan ay umabot na sa pinakamataas na ranggo sa ika-8 ranggo. Mahirap isipin na isang 15 hanggang 16 na taong gulang na kabataan na halos umabot na sa ika-9 na ranggo. Ang ika-9 na ranggo ay ang rurok na dahil ang Holy Martial Path ay isang alamat lamang. Sino ka? Maingat na tiningnan ni Fang Hanyo ang dalawa. Ako si Nan Gongfan at ito ang pang-anim kong kapatid. Si Beimoy. Nagpakilala ang madaldal na kabataan. Nan Gongfan. Beimoy. Hindi man lang sila narinig ng mga kabataan, pero paanong hindi nila kilala ang mga henyo sa Guanzhen Palace? Brother Nan Gongfan at Brother Bei,
Ano ang nagdala sa iyo dito? Isang boses ang narinig mula sa gusali. Bago pa makapag-react ang mga tao, nagpakita na si third guard. Brother. Parehong yumoko sina Nangongfan at Beimoy. Brother. Si third guard ang nakatatandang kapatid sa dalawa. Si Lei Kong at ang kanyang mga kasamahan ay halos malunok ang kanilang mga dila. Ang dalawang ito ay mga disipulo ni Lord Guanzhen. Sinabi ng third guard sa Sky Guards Battalion. Mga disipulo ni Lord Guanzhen. Ang mga alon ng paghanga, selos at inggit ay nanginginig sa kanilang mga puso. Hindi nakakagulat na sila ay napakalakas, sila ay mga disipulo ni Lord Guanzhen. Marami sa mga henyo ang nakahinga ng maluwag. Narinig ko na darating si Master sa kalahating buwan para maghanap ng mga disipulo sa Sky Guards Battalion, kaya pumunta kami para tingnan sila. Nakangiting sabi ni Nangongfan habang si Beimoy sa tabi niya ay walang ekspresyon gaya ng dati. Brother Bei, mayroon kaming isang tao na maaaring talunin ka sa isang tiyak na aspeto. May misteryosong ngiti si third guard. Nang marinig ito, agad na nagpakita ang interes sa mukha ni Nangongfan at Beimoy. Sino? Lumingon si Beimoy at pinagmasdan ang mukha ng mga henyo sa field. Sa kanilang mga mata, si Feng Hanyo lang ang ganoon. Zhao Feng. Lumingon ang mga mata ni third guard kay Zhao Feng sa hindi kalayuan. Ano ang gusto ng third guard sa akin? Si Zhao Feng ay lumakad ng may kakaibang ekspresyon. Siya. Parehong nakatitig sa kanya sina Nangongfan at Beimoy, na nagparamdam kay Zhao Feng ng matinding pressure. Brother Bei, kahit na ang iyong talento ay mahusay at mayroon kang magandang memorya, si Zhao Feng ay maaaring mas mahusay. Sabi ni third guard. Hihihi, talaga. Tuwang-tuwang tanong ni Nangongfan. Itong dalawang ito ay parang gusto nilang may makatalo sa kapatid nilang ito. Oo, nakakabaliw lang ang talent ni Beimoy, umabot na sa level na pareho silang nagseselos at naiinggit. Sa mga tuntunin ng pagkakaroon ng kaliwanagan at talento, nalampasan sila ni Beimoy ng labis. Ngayon na sa wakas ay nakahanap na sila ng isang taong maaaring lumampas sa Beimoy sa mga tuntunin ng memorya, malinaw na hindi nila papalampasan ang pagkakataong ito. Hindi ako naniniwala. Casual na sinabi ni Beimoy ang tatlong salitang ito. Paano mo malalaman kung hindi mo susubukan? Tila nasa sabik si Nangongfan, bagamat hindi siya gaanong kumpiyansa. Maya-maya, pumasok na sila sa building sa gitna ng field. Agad na naglabas ng libro si third guard at inihampas ito sa mesa. Ito ay isang aklat ng half-holy martial art na may pamagat na smokang transparent step. Half-holy martial art, nagliwanag ang mga mata ni Zhao Feng. Pareho kayong hindi natuto ng kasanayang ito ng tama. Pinagmasdan ng kanyang mga mata sina Zhao Feng at Beimoy. Hindi. Parehong umiling ang dalawa. Ginagamit ninyong dalawa ang pinakamabilis ninyong bilis para isaulo ang mga nilalaman. Inihayag ng third guard. Mauna na ako. Kinuha ni Beimoy ang libro at binaliktad ang mga pahina. Sa buong panahon, para siyang estatwa ng bato. Humigit kumulang kalahati ng oras na kailangan bago magpakulo ng tsaa, natapos ni Beimoy. Maaari mo akong subukan sa kahit ano. Hayaan mong subukan kita. Inagaw ni Nangongfan ang libro at pumili ng ilang lugar ng random kung saan tumugon kaagad at tama si Beimoy. Ang pagtatanghal na ito ay nagulat kay Zhao Feng. Simula nang sumanib siya sa mahiwagang mata, ito ang unang henyo na nakita niya na nakakasalo ng kahit ano sa pamamagitan lamang ng pagtingin dito ng isang beses. Zhao Feng, ikaw na. Sabi ni third guard. Tumanggo si Zhao Feng at kinuha ang smokang transparent step na libro. Shua, shua, shua. Makalipas ang halos 10 paghinga, ibinalik ni Zhao Feng ang aklat. Tapos na. Ang mabilis. Nagulat at naghinala sina Beimoy at Nangongfan. Pinili ng dalawa ang mga komplikadong punto sa aklat, ngunit ganap na kabisado ito ni Zhao Feng. Masyadong malakas, ang kanyang memorya ay nalampasan ang kay Brother Beimoy. Tuwang-tuwa si Nangongfan at parang tagumpay ito para may makatalo kay Beimoy. Hindi ako naniniwala. Sinuri ng mga mata ni Beimoy sina third guard at Zhao Feng, iniisip na maaaring nagsama ang dalawa para linlanggan siya. Paano mo gustong patunayan kung gayon? Tanong pabalik ni third guard. Naglabas ng libro si Beimoy at sinabing.
Half-Holy Martial Art. Return ng Breath Technique. King of Gods, Kabanata 80. Magandang kasunduan. Binagsak ni Bimoy ang librong ito sa mesa. Isa pang half-holy ranked martial art at isang inner strength din. Tumawa si Zhao Feng sa kanyang puso. Sa maikling sandaling ito, nang hindi gumagamit ng kaunting enerhiya, nakakuha siya ng kalahating banal na ranggo na bilis ng kasanayan at ngayon, nakakakuha na siya ng inner strength. Ang dalawang kasanayan ay kapaki-pakinabang kay Zhao Feng dahil ang kanyang lightly micro-step ay isang mataas na ranggo na martial art. Kahit na siya ay may tulong ng air crossing breathing technique, ito ay maihahambing lamang sa isang peak-ranked martial art. Para sa kasanayan sa inner strength, ang lightly floating fairy ni Zhao Feng, sa tulong ng air crossing breathing technique, ay maihahambing sa isang half-holy ranked martial art at ang kinuha ni Bimoy ay nasa half-holy rank na. Ito ay isang kasanayang kinuha ko mula sa isang cultivator ng ika-9 na ranggo pagkatapos ko siyang patayin. Kahit ako hindi ko pa nababasa, kung kabisado mo pa sa maikling panahon gaya ng dati, panalo ka na. Sabi ni Bimoy. Pinatay ang isang cultivator ng ika-9 na ranggo. Nagulat si Zhao Feng habang nakatitig sa walang ekspresyon na kabataan sa kanyang harapan. Gaano siya kalakas? Ang kakaiba ay ang third guard at Nangong Fan ay hindi naghihinala sa kanya. Ngunit bahagya at mahina, nakita ni Zhao Feng ang selos sa mga mata ni Nangong Fan. Malinaw na kahit na pareho sila ng guro, ang third guard at Nangong Fan ay parehong naiinggit sa talento ni Bimoy. Ngayon na sa wakas ay nakahanap na sila ng makakatalo kay Bimoy sa isang partikular na aspeto, halatang masaya sila. Ano? Takot ka ba? Isang magaan na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Bimoy, hindi siya makapaniwala na kahit sino sa Guanzhen Palace ay makakatalo sa kanya sa mga tuntunin ng pagsasaulo. Sigurado siyang pinlano ito ni Zhao Feng kasama ng third guard para linlangan siya. Oo naman. Tumawa si Zhao Feng sa loob ng kanyang puso. Marahil ang isang kalahating banal na ranggo na martial art ay hindi mahalaga para sa third guard at Bimoy dahil sila ay mga disipulo ni Lord Guanzhen, ngunit ito ay kay Zhao Feng. Pagkatapos niyang tanggapin, agad na binasa ni Zhao Feng ang nilalaman ng return ng breath technique. Shua, shua, shua. Habang nag-swipe si Zhao Feng sa mga pahina, isang mahinang berdeng ilaw ang lumitaw sa kanyang kaliwang mata. Ngunit hindi ito pinansin dahil ang aura na inilabas nito ay kapareho ng katawan ni Zhao Feng. Makalipas ang 10-10 hininga. Ibinalik ni Zhao Feng ang libro sa mesa at nagpakawala ng hininga. Subukan mo ako. Hayaan mo akong gawin ito. Namuo ang pagtataka at paghihinala sa mga mata ni Bimoy, kaya kinuha niya ang libro at pumili ng ilang lugar. Agad na tumugon si Zhao Feng nang walang pag-aalinlangan at perpektong sinagot ang lahat ng mga tanong. Hihihi, Brother Bei. Natalo ka. Hindi maipaliwanag ni Nangong Fan ang saya sa kanyang puso. Mukhang natatalo din si Brother Bei minsan. Isang ekspresyon ng kasiyahan ang lumitaw sa mukha ng third guard habang si Zhao Feng ay nasa Sky Guards Battalion kung tutusin, na nasa ilalim ng kanyang kontrol. Ngunit ang isa na pinakamasaya ay talagang si Zhao Feng. Nang hindi gumagamit ng anumang enerhiya, nakakuha siya ng 2 kalahating banal na martial arts. Saan pa siya makakahanap ng mga ganitong bagay? Si Bimoy lang ang may malungkot na mukha. Kung tutusin, siya ay isang kabataan lamang na 15 hanggang 16 na taong gulang at hindi pa siya nakakatanggap ng mga batikos noon. Nakita pa ni Zhao Feng ang malamig na liwanag sa kanyang mga mata, halatang nag-iwan ng marka si Zhao Feng sa puso ni Bimoy. Sulit ba na masaktan ang isang sobrang henyo para sa 2 half-holy ranked martial arts? Nag-isip ng malalim si Zhao Feng. Ang matalo ay upang makakuha, lahat ay may presyo. Ang memorya ay hindi nangangahulugan na maaari kang makakuha ng mga insight. Aalis na ako. Tumayo si Bimoy at umalis mag-isa. Nagpalitan ng tingin si Nangong Fan at third guard, masaya silang makitang natalo si Bimoy. Pagkatapos ay tumayo si Zhao Feng at bumalik sa kanyang kahoy na silid. Sa pagpikit ng kanyang mga mata, bumabalik sa kanyang isipan ang returning breath technique at smoke ang transparent step. Sumilay ang ngiti sa kanyang mukha habang pinagmamasdan ang 2 husay. Ito ang kanyang unang pagkakataon na hinawakan ang isang half-holy ranked martial art.
Una niyang tiningnan ang returning breath technique, na isang inner strength skill. Kung mas malalim ang isang kasanayan sa inner strength, mas komplikado ang pag-aaral at pagsasanay at ito ay mapanganib dahil ang kaunting pagkakamali ay maaaring magresulta sa sakuna. Ngunit para kay Zhao Fang, mas madali ito dahil sa kanyang kaliwang mata. Sa sandaling ito, binuksan niya ang kakayahan ng kanyang kaliwang mata at isang kakaibang mainit na pakiramdam ang kumalat sa kanyang buong katawan. Nakikita ni Zhao Fang ang daloy ng dugo at inner strength sa kanyang katawan. Ang kapangyarihang ito ay katulad ng maalamat na inner sight, na makakamit lamang sa pinakamataas na ikasyam na ranggo, ngunit ang kanyang paningin ay mas malinaw pa. Sa loob lamang ng ilang oras, pumasok na si Zhao Fang sa mga panimulang yugto ng returning breath technique. Maging si Bimoy ay magugulat kung makita niya ito. Returning breath technique. Palaputin ang inner strength na may pinakamataas na kalidad upang bumuo ng mas malakas. Ang kasanayang ito ay nagbibigay daan sa isa na mag-imbak ng higit na inner strength kaysa sa karaniwan. Napakalakas ng kasanayang ito sa inner strength. Naramdaman ni Zhao Fang na bahagyang nanginginig ang kanyang boses. Ang bentahe ng returning breath ay nasa ilalim ng pagpapalapot ng inner strength, isa pang inner strength na may mas mataas na kalidad at mas mababang dami ang nabuo. Sa makatuwid ang isa ay maaaring mag-imbak ng higit pa. Makalipas ang kalahating araw. Nag-condensed si Zhao Fang ng maliit na bubble ng returning air inner strength at ang kapangyarihan nito ay madaling lumampas sa kanyang air crossing breathing technique. Ang pinakanakakagulat na bahagi ay ang returning breath inner strength ay maaaring matuno ang inner strength ng iba. Ang orihinal na inner strength ni Zhao Fang mula sa air crossing breathing technique ay unti-unting nilalamon at nagbabago. Sa paglipas ng panahon, ang returning breath inner strength ay lumakas din. Makalipas ang isang araw at gabi, ang lahat ng orihinal na inner strength ni Zhao Fang ay napalitan ng returning breath inner strength. Ang bagong inner strength ay bumuo ng isang layer ng berde ng napakabilis kaya hindi napigilan ni Zhao Fang na mapabuntong hininga. Ang returning breath inner strength ay sumisipsip ng iba pang inner strength at binago ito sa sarili ko. Sa makatuwid, ang mga katangian nito ay kapareho ng dati. Natagpuan ni Zhao Fang ang puntong ito at labis siyang nasasabik. Sa ganitong paraan, maaaring magamit ang kanyang returning breath inner strength sa kanyang lightly floating fairy at bagaman ang epekto ay maaaring 80 hanggang 70% lamang ng dati, mayroon itong mas malaking dami at kalidad. Matapos simulan ang returning breath technique, nalaman ni Zhao Fang na ang kanyang inner strength ay mas malakas kaysa kay Lei Kong nang hindi bababa sa kalahati, at ito ay siya lamang simula upang malaman ito. Susunod, sinimulan niyang matutunan ang kanyang smokang transparent step sa labas. Ang half-holy ranked martial art na ito ay lubos na katulad ng kanyang lightly micro step. Smokang transparent step, kasing liwanag ng usok. Kapag sinanay sa mababang antas, maaaring gumalaw ang isa ng hindi naririnig. Dahil ang kanyang lightly micro step ay umabot sa pinakamataas na antas, madali itong pumasok sa mga panimulang yugto ng smokang transparent step. Ngunit kung nais ni Zhao Fang na maabot ang mababang antas, ito ay magiging mahirap. Nagsanay si Zhao Fang ng hardcore ng ilang araw, ngunit hindi pa rin niya maabot ang mababang antas. Sa punto ng kahirapan, nakita niya ang flowing wind stance sa kanyang mata. Ang flowing wind stance ay isang suporta sa holy martial art at noong ginamit niya ang smokang transparent step dito, tila nakakuha siya ng mga bagong insight. Makalipas ang kalahating minuto, binuksan ni Zhao Fang ang kanyang mga mata. Muli niyang sinanay ang smokang transparent step at nalaman niyang naabot niya ang mababang antas. Matapos maabot ang mababang antas, tumaas ito ng paunti-unti at bumagal habang papalapit ito sa mataas na antas. Sa oras na ito, nakakuha rin si Zhao Fang ng mga insight sa flowing wind stance. Oras na. Huminto si Zhao Fang sa pagsasanay sa kanyang mga kasanayan. Hanggang ngayon, mayroon siyang ilang pangunahing kasanayan. Holy Rank Martial Art, Silver Wall Technique, Half Holy Rank Martial Arts, Returning Breath Technique, Smokang Transparent Step, Lightly Floating Fairy. At ang pinakamataas na ranggo ng martial art, Star Finger. Ang kapangyarihan ay hindi mas mahina kaysa sa Half Holy Rank Martial Arts. Bukod sa mga ito, mayroon din siyang Archer God's Left Eye, na hindi alam ang ranggo.
Ni hindi alam ni Zhao Feng kung gaano siya kalakas ngayon. Kung babalik ako ngayon sa Sunfeather City, wala nang makakalaban sa akin. Hindi napigilan ni Zhao Feng na mapabuntong hininga. Malinaw na ayaw niyang bumalik sa Sunfeather City ngayon. Sa lungsod ng probinsya na ito, maraming mga henyo ng parehong henerasyon na kapantay niya, kung hindi man mas malakas. Nang si Beimoy ay nasa pinakamataas na ika-8 ranggo at kayanan niyang pumatay ng mga cultivator sa ika-9 na ranggo. Sa pananatili rito, naramdaman ni Zhao Feng ang kompetisyon at pressure na nagpasiklab sa kanyang potensyal. Natutunan ang ilang mga kasanayan, lumabas si Zhao Feng sa kanyang silid at nalaman niyang marami pang pagbabago sa 10 Sky Guards. Narinig ko na lalabas si Lord Guanzhen sa loob ng ilang araw, kaya lahat ay nagsisikap na maging isa sa 10 Sky Guards. Sa pagsasalita hanggang dito, si Huang Qi ay bahagyang nanlumo. Napakaraming mga henyo sa Sky Guards Battalion at sa ilalim ng kompetisyon, ang paglilinang ng mga kabataan ay tumaas ng mabilis. Si Huang Qi ang pinakamataas na henyo sa loob ng Pearl Tree City, ngunit hindi man lang siya nakapasok sa 10 Sky Guards pagkatapos na pumunta rito. Halos hindi ako nakarating sa ika-9 na silid na gawa sa kahoy 2 araw na ang nakakaraan, ngunit agad akong hinamon at natalo. Mapait na sabi ni Huang Qi. Ang mga ranggo ng 10 Sky Guards ay makabuluhang lumipat nitong ilang araw, bukod sa 3 tao. Ang 3 ito ay sina Feng Hanyu, Lei Kong at Zhao Feng. Bagamat si Zhao Feng ay ika-10, ang kanyang tunay na lakas ay hindi bababa sa nangungunang 3, kaya walang sino man ang nangahas na hamanin siya, na nangangahulugang ang numero 9 ang pangunahing target. Sa araw na ito, tinipon ng third guard ang mga kabataan at inihayag. Si Lord Guanzhen ay lumabas mula sa liblib na pagmumuni-muni at siya ay personal na darating dito sa loob ng 3 araw.